Hindi pa man yon kinukumpirma ni Gaston na siya nga ay marahas na napatayo si Margie mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga mata ng babae ay nakabaling na kay Gaston na para bang hinihingan niya ito ng paliwanag. Hindi siya makapaniwala na makita niyang bahagyang mamula ang pisngi ni Gaston na para bang kinikilig ito sa tanong kahit pa masyado na yung personal. Kung hindi yun totoo, malamang itinanggi niya na ang katanungan. Mali pa pala siya na ang buong akala niya, in-laws lang ang relasyon na meron si Gaston at ang spoiled brat na kapatid ng asawa naman ng pamangkin ng gobernador na si Crisa Aguilon. Si Nick Bentacourt ni isang abogado? Naisip ni Margie na kaya marahil inilihim yun ni Gaston at ayaw pang ipaalam ay dahil nga naman isang malaking iskandalo at kahihiyan yun ng kani-kanilang pamilya. Kahit pa walang mali kung nagmamahalan sila, bukod sa agwat din ng kanilang edad, ang relasyon din na meron at namamagitan sa kanilang dalawa ng asawa nitong pamangkin niya ay magiging kontrobersyal panigurado. Hindi na niya napigilang mapapalakpak na sinundan ng malakas na pagtawa na parang nahihibang, bakas na ang labis na pagkasuklam na kaagad bumalati sa kanyang muka. Really, Governor Barcelo? Si Natalia Bentacourt ang babaeng tinutukoy mo? Ang spoiled brat na kapatid ni Attorney Bentacourt. Hindi na maipintang hilatsa ng mukha ni Margie matapos sasabihin yon. Hindi niya matanggap sa pagkakataong iyon na mahal ito ng gobernador ng higit sa kanya. Hindi ba at ang dating fiancé noon ay ex-boyfriend naman ng pamangkin mo? Gusto mo ng tira? Gusto mo ng babaeng hindi malinis at natikman na ng iba? Muli pang nagbulungan ang mga nakakarinig. Hindi rin sila makapaniwala na ang bunsong kapatid nga iyon ang kilalang magaling na abogado at prestiyosyong pamilya. Hindi nila maatim kung paano yun nangyari pero nabuhay lalong dugo nila ng pagiging reporter. Paniguradong papatok ang magiging balita kung yun ang magiging headline. Kinailangan pa nilang ikatang live noon nang sa ganun ay walang mauna sa kanilang magbalita. Knowing na kilalang tao, ang gobernador at ang mga Bentacourt, pihadong maraming magkaka-interes na sundan ng naturang scoop nila. Shut up, Direktor Tabora. Walang-wala ka sa mga kakayahan niya kung ikukumpara ko lang siya sa'yo. Napapahiyang naitikom na ni Margie ang kanyang bibig. Lalo na makarinig siya ng mahinang tawanan ng mga naroon na para bang sobrang nakakatawa ang kanyang sitwasyon. Samantala, tumagal ang titig ni Crisa sa screen ng phone kung saan pinapanood ang live press conference nang tiyuhin ng biglang naputol at nawala ang broadcast. Kailangan ba talagang sabihin ng babaeng yun ang tungkol kay Nati? Ayos siya ha. Akala mo naman kinaganda niya. Hindi na nga siya maganda at mukhang bata. Kung makalait pa akala mo naman ay pang pageant. Malakas na himutok na ni Crisa ang nilingon na ang kanina patahimik na asawa na kasama niyang nanonood. Sampulan mo nga, Nick. Ipakita mo sa kanya hindi ka basta-basta. Halata ang init ng dugo at insecure kay Nati na dapat lang dahil kumpara kay Nati walang-wala siya. Oo, naging boyfriend niya si Tito pero hindi na nga siya gusto. Marahil ay dahil ang pangit ng ugali niya. Mabuti nga sa kanya. Kung nandyan lang ako, malamang nakalbo ko na siya. Napahinga na ng malalim si Nick, pinag-iisipang mabuti kung anong nararapat na maging mga kaso ni Margie. Hindi siya basta tatahimik na lang doon at hayaang sirain itong reputasyon ng kapatid. Hindi siya nito inaano. Hindi yan titigil hanggat hindi niya natitikmang makulong. Ang kapal ng mukha niyang sabihan na si Nati na hindi malinis. Nagmahal lang naman ang kapatid mo. Patuloy na panunulson ni Crisa upang mas galitin ang asawa. Siya, tingin niya sa sarili niya, malinis siya. Mukha pa lang niya, nakakaimbyerna na. At Crisa, saway na ni Nick na makitang namumula na sa galit ang mukha ng asawa dahil nagsisimula ng mapikon ito kay Margie at hindi magandang senyalis yon na nagagalit siya sa lagay na yon at baka mabinat. Don't worry, ako nang bahala sa babae niya na. Ngiti pa ni Nick na kaagad na tumayo upang umalis na rin sa kanilang mansyon. Sa kabilang banda, tuluyan ang pinangalanan ni Gaston ng babaeng umano ay ina ng kanyang anak na mas nagpa-hype pa sa mga media na nasa area. Inilahad niyang kanyang dahilan kung bakit niya piniling itago ang lahat. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa naging alitan nila kung kaya huli na nang malaman niyang nabuntis niya ito. Kinuha rin niyang pagkakataon iyon upang i-announce ang napipintong pagbaba niya sa pwesto bilang governor dahil yun ang hiling ni Nati.
Lantaran niya ring inanunsyo ang plano niyang pakasalan ng ina ng kanyang anak kapag naging maayos na ang lahat. Bagay na nagpaiyak ng malakas kay Margie na hindi na napigilang magwala. Kasinungalingan, nangako ka noon sa akin, Governor Barcelo. Ang sabi mo wala kang plano magpatali at mag-asawa kung kaya marapat na tayong dalawa ang magdadamayan hanggang sa ating pagtanda. Anong pinagsasabi mong pakakasalan mong spoiled brat na yon ng mga benta court? Bawiin mong sinabi mo. Bawiin mo! Nag-hysterical pa doon si Margie. Nakulang na lang isunggaban si Gaston habang nalilisik ang mga mata. Bagamat patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nakakaawa, ngunit kailangan na yung sabihan ni Gaston. Hindi na niya kailangan pang patagalin. Total na umpisa na rin naman ng ibuko siya nang tatapos sa kalokohan nito. Bago muling makapagtanong ang mga reporter na mas lalo pang nagiinit ang mga puwet sa kinuupuan, ay nakatanggap na ng tawag si Gaston mula kay Nick. Hinihiling nitong tapusin na ang press conference na ginagawa. Nanghingi siya ng excuse sa mga reporter na hindi naman siya hinabol ng gumilid lang siya upang kausapin pa ito. Pasensya ka na, hindi ko gustong ganito ang mangyaring pagpapakilala ko sa kapatid mo, Attorney Bentacourt. Okay lang tito, just end the press conference and sue her. Sue her? Tila nawala ng ilang sandali sa kanyang sarili si Gaston nang marinig ang pagiging seryoso ni Nick. Si Direktor Tabora, turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat, basta sue her. Nilingon ni Gaston si Margie na sa sandaling yon ay kinakalmangan ng mga narong staff dahil nag-hysteria pa rin ito. Oo, malaki ang kasalanan nito sa kanya, ngunit parang hindi niya yata maatim na makukulong ito at makitang nasa likod ng malamig na rehas ng mga bakal. Total, nalinis na rin naman niya ang kanyang pangalan, hindi na nila kailangan pang umabot sa puntong yun kung saan merong magbabayad sa ganung paraan. Wala naman na siyang tinatago pa na maaring gamitin sa kanya ni Margie na alam nito. Yung sinabi niya kanina, panakot niya lang yun, pero alam niya sa kanyang puso na wala siyang planong gawin talagang bagay na yon sa babaeng naging bahagi din ng buhay niya. Nick, wala kang plano? Kailangan niya turuan ng leksyon kahit na ilang taon lang yon, Governor Barcelo. Muli pang napahilot ng kanyang sentido si Gaston habang ang mga mata niya ay nanatili pa rin kay Margie. Hanggat maaari, ayaw na niyang palawigin pang kanilang problema. Tama na sa kanyang nasabi niya na ang lahat. Hindi na kailangan pa kung saan-saan sila mapunta. Habang inaayos ang kanilang naging problema. Alam mo kung anong ibig kong sabihin, Tito. Just file the case. Ako nang bahala sa iba pang mga kailangan. Kung kinakailangan ay hahalongkatin kong buong pagkatao niya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya lahat ng kasalanan niya. Dagdag pa ni Nick na nababasa ng pagdadalawa ng isip ni Gaston nang dahil sa pananahimik nito. Bagamat narinig naman ito ng malinaw ni Gaston na hindi pa rin siya nagsalita, tinitimbang niya ang sitwasyon. Hindi nila kailangang umabot doon. Kapag ginawa nila yon ay mas lalo lang lalalang lahat at mas sasama pa si Margie. Kawawa rin naman yung babae. May pinagsamahan sila kung kaya parang ayaw niyang umabot sila doon. Sa palagay ng gobernador ay pwede naman siguro nilang palagpasin ang ginawa nito. Huwag na gawing sobrang big deal pa noon. Hindi mo kailangan magbayad sa akin ng fee, Governor Barcelo. Kahit pa na alam kong kahit na magkano ay kayang-kaya mo. Total ay offer ko naman ito. Hindi pwede yung gaganyanin niyang kapatid ko na wala namang naging kasalanan sa kanya. Ako ang tutoda sa kahibangan niya. I'll do anything to put her behind bars so she can learn that our family isn't just any family. Hindi niya pwedeng sabihin ang lahat ng gusto niya sa aking kapatid kung wala rin siyang alam. Ang buong akala ni Gaston ay maayos ng lahat, ngunit mukhang panibagong problema na naman yon. Nick, hindi ba pwedeng pagbayarin na lang natin siya na naging danyos? Parang ang babaw naman kung sino ba talaga mas mahalaga sa'yo, Governor Barcelo? Ang mag-ina mo o ang babaeng yan? Kasi kung hindi mo kakasuhan ng babaeng yan sa kabila ng mga sinabi niya at ginawa niya, masasabi kong deserve mong desisyong ginawa ng kapatid ko. Baka sa kanyang tinig ang labis na pagkadismaya, hindi man ito taas ang sabihin yon. Tama siya. Wala kang paninindigan at isang salita kung patuloy na igigiit mo na hayaan na lang siya at huwag nang kakasuhan. Pagkasabi nun ibinaba na ni Nick ang tawag at ikinagulantang ni Gaston dahil batid ng abogado na wala ring pupuntahan ng kanilang usapan kung ganun ang daloy ng isipan ng gobernador. Magsasayang lang siya ng laway. Anong sabi? Usisa ni Krisa na makitang tapos na
ang pakikipag-usap ng kanyang asawa sa tiyuhin niya. Umiling naman si Nick na pahagis ng itinapon ng phone sa ibabaw ng sofa. Namewang pa ito na halata si Latcha ng mukha ang sobrang pagkadismaya. Ilang ulit na huminga ng malalim upang kalmahin ang kanyang sarili. Mukhang wala siyang planong kasuhan ng babaeng yon sa kabila ng mga sinabi niyang mga salita kay Nati. Marami pang gustong sabihin si Nick na maanghang na mga salita, ngunit hindi na lang niya ginawa dahil iniwasan niyang sumama ang loob ng kanyang asawa. Baliktarin niya man ang lahat, tiyuhin pa rin naman kasi yun ni Krisa. Anong plano mo? Kung nandito sana si Nati, pwede niyang kasuhan ng babaeng yun. Kaso wala naman siya dito. Alanganin pang tura ni Krisa na tinatansya ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Ayaw nga nilang makialam sa kanila, ngunit mukhang kahit na makialam sila, parang wala rin namang mangyayaring iba. You can sue her, Nick. No, ayoko makialam at sinabi ko na yun sa'yo. Kapag tumawag ang tito mo at hinanap ang kapatid ko, wag na wag mong sasabihin sa kanya. Hayaan mo siyang maghanap. Ayaw niyang gumalaw, halatang reputasyon pa rin niyang inaalala niya. Umamin pa siya, kinaladkad pa niyang pangalan ni Nati tapos wala naman pala siyang gagawin. Disappointed ako sa kanya, kahit na magalit ka sa akin. Sobrang disappointed ako sa tiyuhin mo ngayon, Krisa. Hindi nag-react si Krisa dahil maging siya ayun din ang nararamdaman. Umaasa siyang kakasuhan ito ng tiyuhin. Kung sa kanya yun ginawa ng babaeng yun, nasisigurado siyang hindi papayag si Nick na hindi managot ang babae. Ngunit anong magagawa nila? May pinagsamahan din kahit papano ang dalawa. Bagay na medyo naunawaan ni Krisa na paniguradong hindi abot ng isip ni Nick kahit paminsang nagawa na rin ng asawa yun sa kanya dati pa. Noong panahon na inuna nito ang kapakanan ni Nelia na ayaw naman na niyang ungkatin dahil sa tapos na rin yun. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Nick. Tanging nasabi sa asawa ni Krisa sa asawa niyang tumalikod na. Naging palaisipan naman sa gobernador kung anong ibig sabihin ng desisyong ginawa umano ng kapatid nitong si Nati na kahit wala ng tawag ng abogado ay parang naririnig pa rin ang boses nito. Nagkukumahog siyang hinanap ang number ng babae at walang pakundangan niyang denial na yon. Out of reach. Patay ang kanyang cellphone. Hindi na mapigilan ni Gaston na bulabugin ang kanyang isipan ng maraming mga negatibong bagay dito. Pwede bang alamin mo kung nasan ngayon si Nati at Brixton? Pasimpleng hiling niya sa sekretary na agad tumango. Nag-walk out si Gaston sa press conference area matapos sa tingnan si Margie na mugtong-mugto ng mga mata. Sinubukan siyang habulin nito ngunit kaagad siyang hinarang ng mga guard. Maging ang mga journalist ay walang nagawa upang habulin ng gobernador. Kinabukasan ay mas kumalat pang balitang yon na may iba-ibang point of view ng mga netizens. Umani yun ng samot-saring mga palagay. Naging laman din yon ng online community na maging ang past relationship nilang tatlo nakasali sa main issue ay nahalungkat. Maraming negatibong komentong nalingid sa kaalaman ni Gaston na ang source na pinanggalingan ay ang pinalusot at hinayaan niyang si Direktor Tabora. Lalo na yung patungkol kay Nati na pinagdiinan na naging third party umano nila kung kaya sila naghiwalay ni Gaston. Bagay na hindi na kayang paligtasin pa ng gobernador, lalo nang malamang siya ang pinagmulan din nito. Bakit ka napatawag? Malamig na tanong ni Nick na kung pwede lang nahuwag sagutin ang tawag ni Gaston. Ayun ang kanyang gagawin. Nasa opisina siya at rinding-rindi sa baha ng mga issue sa kanyang kapatid. Nasa sandaling iyon ay parating pa lang ng Canada. Wala itong kamalay-malay na sirang-sira na rin ang pangalan niya sa buong bansa. Attorney Bentacourt, gusto kong magsampa ng kaso laban kay Direktor Tabora. Sana'y matulungan mo pa rin ako. Nang marinig yon ay napaahon na si Nick sa kanyang inuupuan, kakarating pa lang niya ng mansyon at kasalukuyang nagtatanggal pa lang siya ng suot niyang medyas. Mukhang nagising na sa pagkakatulog sa kahibangan ang gobernador kung kailan mas lumaki na ang problema niya. Ganun pa man ay willing naman si Nick na tulungan pa rin ito dahil batid niyang para rin yon sa kapakanan ng kanyang kapatid na si Nati at hindi kung para rin kanino yon. Okay. Buo na ba ang desisyon mo, Governor Barcelo? Ipapakulong kong babaeng yun. Makukulong siya. Kaya mo? Napabuga ng usok ng sigarilyo si Gaston na sa mga sandaling yon ay halos wala pang maayos na tulog. Sinubukan yung tawagan ng pamangkin ngunit hindi nito sinasagot. Nalobat na lang ang phone niya. Walang nangyari. Ni hindi ito tumawag pabalik upang mag-reach out kung anong kanyang kailangan. At dahil bagong anak pa lang ito, hindi na rin niya naman kinulit pa.
Doon siya mas lalong napaisip, lalo ng pagbalik niya ng kanilang mansyon sa kung ano ang kanyang dapat na gawin. Hindi pwedeng basta na lang siyang manahimik at hayaan na doon si Margie. Wala ka bang gagawin sa kahibangang iyon ni Tabora? Bungad ng kanyang ina na halatang galitang tono. Pagkapasok pa lang niya sa pintuan. Baka sa pagiging seryoso sa mukha rin ni Doña Josefina. Sa halip na mapabilis ang pag-aayos mo ng mga problema, bakit lalo mong pinapatagal? Kailangan mo rin ba ngayon ng tulong ha, Gaston? Mama, hindi mo naman kailangang makialam at turuan mo siya ng leksyon. Hindi mo pwedeng basta palalampasin ang bagay na yun, Gaston. Ano ka ba naman? Ipagtanggol mo ang ina ng anak mo. Kita mo kung ano-ano nang sinasabi ng babaeng yun. Anong gusto mo? Tanggapin mo na lang ang mga pinagsasabi niya? Paano matutuwa sa'yo ang pamilya ng Bentacourt niyan? Gaston naman, do something. Sa tingin mo kapag pinalampas mo siya, titigil na lang yan? I doubt it. Magpapatuloy siya sa paninira niya. Iba pa naman ang babaeng yan. Palagi kong tumira pa ilalim. Gusto mo bang maging ganyan ka na lang? Talunan? Kayang paikutin ni Tabora sa pamamagitan lang ng mga luha. Aba, mag-isip-isip ka nga. Hindi pwedeng ganyang Gaston. Napalunok na ng laway ang gobernador na mas naguluhan pa ng sandaling yon. Nang dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kung ako rin naman si Nati, magagalit ako sa'yo. Hindi mo ba nakita noon kung paano ilaban ni Nick ang pamangkin mo? Tingnan mo sila ngayon. Sobrang tatag. Hindi mo ba pwedeng gawin yun? Ikaw ang lalaki, Gaston, at mas matanda ka. Hindi ba dapat na ikaw ang mas matured? Hinihintay mo bang si Nati ang gumawa nun sa'yo, ha? Gumawa ka na ngayon ng paraan bago pa mas lumala ang sitwasyon ninyo. At wala ng paraan para magkaayos kayo. Ipinagkibit yon ng balikat ni Gaston na ubos ang energy nang pumasok na sa kanyang silid. Parang sasabog ang kanyang ulo sa dami ng mga iniisip. Mukhang nagkamali nga yata siya ng piniling hakbang na gawin. Ang tanging gusto lang naman niya ay ang linisin ng kanyang pangalan na alam niyang hindi pala magiging ganong kadali. Lumaki ng lumaki ang isyo nila na sa halip na maayos yon ay hindi dahil bumalik lang sa normal ang mga nangyayari. Ano ang gagawin ko, Nati? Kailangan ko bang kasuhan siya kagaya ng suggestion ng kapatid mo, ha? Kausap niya sa nakangiting larawan nito na kuha nilang 3 kasama si Brixton nung nasa Italy. Nalalabo na sa luhang mata niya. Litong-lito na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan ako magdesisyon ngayon. Kilala siya na taong mabilis lang kung magdesisyon. Magaling siyang mag-isip ng mga paraan, lalo kung may problema sa negosyo o kung may kinakaharap na krisis sa Kapitolyo. Bunga ng mga maling desisyon ng mga employee. Ngunit pagdating sa bagay ni ito ngayon, sobrang nahihirapan siya. Hindi niya alam kung tama pa bang naging desisyon niya. Hanggat maaari ayaw niyang makasakit, ngunit ang nakukumpirmiso naman ay ang kanyang mag-ina at naiipit. Hindi naman siya dapat nahihirapan. Kung tutuusin, madali lang naman iyong marisolba. Tulungan mo naman ako, kontakin mo na ako. Makipag-usap ka na sa akin. Sabi mo hindi mo ko iiwan sa laban na to. Nasaan ka ngayon? Kailangan kita, Natalia. Sambit niya habang pilit na pinipigilan ang tuluyang mapahikbi. Buong magdamag na sinusubukan niyang kontakin si Nati sa personal number nito at maging sa social media account, ngunit bigo siya. Hindi niya malaman kung sinasadya yun ng babae dahil sumama ang loob sa kanya. At napanood ang press conference o kung hindi naman, ay sinabi ng kanyang kapatid pero positibo siyang yun nga ang dahilan nito. Kung noon ay todo suporta to sa suggest na dapat niyang gawin, ngayon ay hindi niya na ito mahagilap pa. Kung nasaan, wala naman silang ibang pinag-awayan na dapat niyang ikonsidera. Buong akala marahil nito ay wala siyang gagawin. Kung kaya naman pinutol na naman ito ang kanilang komunikasyon. Ang maisip pa lang iyon ay hindi na mapigilan ni Gaston na makaramdam ng takot dahil baka maulit ang nangyari noon na taon ng binilang bago sila muling nagkita. Makailang beses niya rin pinag-isipan ang kanyang plano na sa bandang huli ay alam niyang yun ang tama at mapapanatag sila kung yun ang mga mangyayari. Ang sundin ng suggestion ni Nick na magkasa na siya. Oo, buong-buo na attorney Bentacourt, ngunit sa isang kondisyon. Anong kondisyon ang ibig mo sabihin, Tito? Sasabihin mo kung nasaan ang mag-ina ko. Napangising aso si Nick. Sinasabi na nga ba niya ang kapatid niya ang makakapagbago ng mindset ng gobernador? Okay, pero sa isang kondisyon din, Governor Barcelo. Bago ko tuluyang sabihin sa'yo kung nasaan ang kapatid at pamangkin ko. Makahulugang sagot ni Nick habang ang kanyang mga mata ay nakatuon na kay Krisa.
na nang marinig ang daloy ng kanilang usapan ay hindi mapigilan ng kanyang sarili na maging interesado sa usapan ng kanyang asawa at tiwiin. Kailangang maipakulong na muna natin ang babaeng yun bago ko tuluyang sabihin ng kinaroroonan ng mag-ina mo. Yun ang magiging kondisyon ko. Bago ko to pa rin ang iyong kahilingan. Natigilan si Gaston. Ang buong akala niya, oras na pumayag ng abogado ay makukuha na rin niyang kaagad ang gusto. At alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang magagawa doon kung hindi ang pumayag siya anumang gusto nito. Ano, pumapayag ka rin ba sa gusto kong mangyari? Governor Barcelo? Ulit ni Nick nang marinig ang pagtahimik nito. Sige deal, Attorney Bentacourt.